Maligayang pagbabalik, narito muli ako si Binibining Angelica at ngayong araw may bagong aralin tayo ulit na pag-uusapan. Handa na ba kayo? Ayan, pag-usapan natin ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay diwa sa isang lipon ng mga salita upang mabuhay, kumilos, gumanap, o papangyarihin ang anumang bagay. Sa madaling salita, ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos. Bukod dito, ang pandiwa din ay nagpapahayag ng una, kilos, gawa o aksyon. Halimbawa nito ay ang kumain, mag-aral, bigyan, maglinis. Ikalawa naman ang proseso o pangyayaring sadya o di sadya, likas o di likas. Halimbawa nito ay ang masunog, kumidlat, bumagyo, umulan, natabunan, na aksidente. Ikatlo naman ay ang karanasan o damdamin. Halimbawa nito ay ang matuwa, sumaya, nilalamig, naiinitan, o yumabang. Ngayon dumako naman tayo sa aspekto ng pandiwa. Ano nga ba ang aspekto ng pandiwa? Nakikita sa aspekto kung ang kilos o pangyayaring ipinahayag ng pandiwa ay tapos na, katatapos pa lamang, nagaganap pa lamang, o hindi pa nagsisimulang ganapin. Ang pandiwa kasi sa wikang Pilipino ay gumagamit ng aspekto, hindi katulad sa Ingles na gumagamit ng tense or panahunan. Ay, narito ang aspekto ng pandiwa. Una, ang pawatas, na nangangahulugang ang pandiwa ay walang nilalahad na oras o panahon ng pangyayari. O kaya hindi pa alam kung tapos na ba o nagawa na ba or ginagawa pa kasalukuyan. Bilang halimbawa, magturo ang hilig ko. Yan, sa halimbawa natin, ang pandiwa ay magturo. Hindi natin alam kung yung ginawa niya aksyon na yan ay natapos na, naganap na ba. Parang inalalahad lang niya na magturo yung hilig niya. Ikalawa namang aspekto ng pandiwa ay ang perpektibo. Ito ay nagsasaad na tapos na ang kilos. Ilang halimbawa ay, nag-aral kami ng Filipino sa paaralan. Ang pandiwa doon ay nag-aral. Nagsasaad doon na maaring nag-aral sila kanina, kahapon, pero tapos na yung aksyon. Kasunod naman ay ang imperpektibo. Ang imperpektibo naman, ang pandiwa ay hindi pa tapos, pero nasimulan na. Ayan, ito ay kasalukuyang nagaganap. Halimbawa, binabasa ng mag-aaral ang libro. Ang halimbawa ng pandiwa doon ay binabasa. Ibig sabihin, kasalukuyan palang ginagawa ang aksyon. Susunod naman ay kontemplatibo. Ito naman yung aksyon na pinag-iisipan palang gawin. Halimbawa, hihingi sana sila ng ayuda. So, ang pandiwa doon ay hihingi. Ibig sabihin, hindi pa nagaganap or plano pa lang yung gagawing aksyon. At panghuli ay ang perpektibong katatapos. O, ang pandiwa naman na ito ay katatapos lang gawin yung aksyon o yung kilos. Halimbawa ay nagising ang pusa. Ayan, yung pandiwa doon ay nagising. Ibig sabihin, katatapos pa lang gawin, katatapos pa lang gumising ng pusa. Okay, hindi katulad sa Ingles na verb na gumagamit ng mga tense. Sa wikang Pilipino kasi, ang pandiwa ay nababago yung aspekto niya base sa paggamit ng mga panlapi at pagdagdag ng mga pantig. Ayan, nawa ay naunawaan yung pagkakaiba ng mga aspekto ng pandiwa at yung pandiwa mismo. Yun lamang at paalam!